Alerto, posibleng dalawang bagyo sa paligid ng ating bansa. LPA-05E, malapit nang maging isang bagyo. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Narito ang inyong malawak na ulat panahon ngayong araw ng Martes, May 26, 2026. Mga kababayan, posibleng maging mas aktibo na naman ang panahon sa paligid ng ating bansa matapos mabuo ang isang low pressure area sa Philippine Sea na may mataas na tsansa ng maging isang ganap na bagyo sa loob lamang ng susunod na 24 oras. Bukod dito, may posibilidad ding dalawa ang mabantayang sama ng panahon sa paligid ng ating bansa habang papalapit na rin ang transition papunta sa mas aktibong habagat season. Sa pinakahuling monitoring ng Weather Agency kabilang ang DOST Pag-asa, patuloy na binabantayan ang low pressure area 05E na namataan sa layong 1,530 km silangan ng northeastern Mindanao. Batay sa kasalukuyan analysis, mataas ang tsansa nito na maging isang ganap na tropical depression sa loob ng 24 oras. Bagamat nasa malayong bahagi pa ito ng Philippine Sea, mahalagang bantayan ang galaw nito dahil posible itong magdulot ng mas malawak na epekto sa bansa habang kumikilos pakanluran o west-northwest. Sa ngayon, ang buntot o trap ng low pressure area o LPA ay patuloy na nagdadala ng maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Kabilang ang mga maapektuhan ay Eastern Mindanao, Northern Mindanao, BARMM at Suc-Sargen. Asahan dito ang kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm, pagkulog at pagkidlat. At dahil sa posibilidad na moderate hanggang minsang malalakas na pag-ulan, hindi inaalis ang panganib ng flash flood, landslide at biglang pagbaha sa mga mabababang lugar. Samantala, umiiral din ngayon sa southwesterly wind flow sa western section ng bansa. Dahil dito makakaranas maulap na panahon at mga pag-ulan ang lugar ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Suc-Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Mga kababayan, nararamdaman na natin ang unti-unting pagbabago ng pattern ng panahon habang papalapit ang habagat season. Karaniwan kapag papasok ang buwan ng Hunyo, dumadami ang low pressure area at lumalakas ang moisture flow mula sa Pacific at nagsisimula ng maging aktibo ang tropical cyclone formation. Sa kasalukuyan, bagamat hindi pa direktang banta ang isang low pressure area 05E sa kalupaan ng ating bansa, posible nitong palalakasin ang habagat, paghatid ng mas maraming pag-ulan at magdulot ng localized flooding sa ilang rehiyon. At isa pang mahalagang bagay na ating binabantayan, ang posibilidad na isa pang tropical development sa likod ng sistema na ito. Kaya't may senaryo na maaring dalawa at sabay na mabantayang sama ng panahon sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy ding umiiral ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Ito ang dahilan kung bakit makaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at may pulupulong pag-ulan na thunderstorm ang Eastern Visayas, Bicol Region at Quezon Province. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mainit at maalinsangan pa rin ang panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, posible ang biglaang thunderstorm dahil sa matinding init at moisture ng atmosphere. Kaya sa ating mga kababayan, paalala, kahit maaraw sa umaga, posible pa rin ang biglaang pagbuhos ng ulan, malalakas na pagkidlat at pagbukso ng hangin, lalo na sa mga urban areas. Bukod sa pag-ulan, patuloy ding nagpapahirap ang matinding init sa malaking bahagi ng ating bansa. Umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar gaya ng Dagupan City, Bulacan, Tarlac, Cavite at Occidental Mindoro. Kapag nasa danger level ang heat index, posible ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke, lalo na sa mga outdoor workers at senior citizen at ganun din sa mga bata. At dumako tayo sa lagay ng karagatan. Sa lugar ng Palawan, ang hangin ay light to moderate winds na may direksyon na south-southwest to northwest na may alon na 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Sa Mindanao naman, ang hangin ay manggagaling sa northwest to northwest wind at bahagya hanggang sa katamtaman lang ang mga alon. At sa northern at central Luzon, ang hangin ay manggagaling sa southeast to south winds na may alon naman na 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Pinapayuhan pa rin ang ating mga kababayang mangingisda at mga gumagamit ng maliliit na bangka na maging maingat lalo na kapag mayroong thunderstorm sa inyong lugar. Sa ating mga kababayan, narito ang ating mga paalala. Ugaliing magdala ng payong, uminom ng maraming tubig at iwasan ang mga matagal na pagbibilad sa araw at bantayan ng official weather advisories. Maganda ng posibilidad ng biglaang pagbaha. Para sa ating Bible verse of the day, mula sa Psalms 121 verse 1 and 2, I lift my eyes to the mountain. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Mga kababayan, sa panahon ng unos at matinding init, tandaan natin may Diyos na patuloy na gumagabay at nagbibigay lakas sa atin. Tulad ng pagbabagong panahon, may mga pagsubok din sa buhay, ngunit hindi tayo nag-iisa sa pagharap dito.
Ito ang PNN, Panahon News Network. Lagi maghihanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik sa ating channel. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa pinakabagong balita ng Ulat Panahon. Muli, magandang araw at ingat po tayong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na Ulat Panahon.